Level 1 nakataas pa rin. Shellfish ban sa may 8 bayan sa Bataan. Tatagal pa ng 1 buwan, sabi ng BIFAR. Kasabay ng nalalapit na anibersaryo ng Maguindanao Massacre, Governor Toto Bacundadatu nanindigang walang kapatawaran sa 3 ampatuan na itinutulong utak ng pagpatay. Sarangani Congressman at People's Champ Manny Pacquiao nagpakitang gilas sa kanyang workout. Boxing fans ni Pacman matyagang naghintay mula umaga. Mapanood lang siya sa Texas. Record-breaking 375 million pesos na jackpot sa 655 Grand Lotto. Bubulahin na ngayong gabi. Pila sa lotohan silipin. Magandang gabi. Ngayong 10 ng Nobyembre. Ang mga maaaksyong balita. Sa Calabozo ang landing ng babaeng umano'y ng 11 sa may 600 kotseng nirenta niya pero napunta sa sanglaan. Ang problema lang, posible siyang makalabas matapos payagan ng korteng makapagpiyansa. Narito ang report. Dahil hindi naman wanted si Protasio at walang may pakitang arrest warrant ang mga pulis. Si Protasio ang sinasabing nanloko sa mahigit 50 may-ari ng sasakyan. Ang racket niya, magrerenta ng mga sasakyan at magbabayad ng mga post-dated check. Pero tatalbog lahat ang mga ito. Tinatayang aabot sa 600 sasakyan ang natangay umano niya. Sa protective custody ng Police Community Precinct 1 sa Pasig, nag-overnight si Protasio. Protektahan namin yung tao dahil wala pa namang sinasabing batas na may kasalanan na siya nagawa eh. Alas 2:20 dumating si Pasig Police Chief Senior Superintendent Jesse Cardona. Bit-bit ang warrant of arrest laban kay Protasio. Pero sa arrest order ni Judge Rolando Mislang, pinayagan niya ang suspect na makapagpiyansa ng 40,000 sa bawat kaso. Hiwa-hiwalay kayo. Yun nga po ang nangyari, hindi nagkaroon ng coordination kasi iba-ibang grupo po kami. Anong pakiramdam? Nahuli na ito? Masaya po. Naharap si Protasio sa 9 counts of estafa na may kabuang piyansa na 360,000 pesos. Agad na binitbit ang suspect sa Pasig City Police Jail. 2 taon matapos magtago sa batas, dito sa kulungang ito na nasa likod ko ang magiging pansamantalang tirahan ni Evangeline Protasio. Bagamat may karapatang magpiyansa, pangako naman ng mga biktima hindi nila lulubayan ang kasong ito hanggang sa makitang tuluyan ng makulong habang buhay ang naturang suspect. Erwin Tulfo, News 5. Buong gabing nag-vigil ang halos 100 tao sa isang presinto sa Pasig. Pero hindi artista o politikong inaabangan nila, kundi ang isang babaeng sinasabing ng 11 ng mga nirentang sasakyan sa kanila. Itong report ni Trish Roque. Nakahinga rin ng maluwag ang mga nabiktima ng umano'y estapadora na si Evangeline Protasio nang lumabas na ang warrant para sa kanya. Kagabi pa bantay sarado ng mga nagrereklamo ang Barangay San Antonio Police Station para hindi makatakas si Protasio. Siya ang itinuturong may pakana ng rent-a-car scam kung saan nirerentahan niya ang kotse ng iba sa kaisasanla. Kasabay ng pag-issue ng warrant of arrest, nagsampa na rin sila ng panibagong kaso ng estafa laban sa suspect. Isa sa mga nagsampa ng kaso si Buboy Riosa. 7 unit ng sasakyan ang nakuha raw sa kanya ni Protasio. First month, nagbabayad sa alaga siya. Nagbabayad siya ng cash, updated yung mga cheque niya, tsaka hindi lahat ng kotse na pinaparent namin, kinukuha niya. There are several instances na katulad ng mga 2010 na Orvan, pinupush namin sa kanya, ayaw niya dahil ayaw daw ng mga guests niyang hapon. Pero pagdating ng 3 buwan, pumalya na ang chekeng inisyu ni Protasio at nagsimula na raw magtago ang suspect.
Ang ilang biktima na nauna nang nagsampa ng kaso, desidido rin daw na makisama sa panibagong kaso na isinampa ng grupo ni Nabuboy. Oo, para wala ng bail. Syndicated estafa ang mangyayari. Sama-sama kayo? Sama-sama kami. Hindi namin iiwanan to hanggat mabawi namin. Kung gaano nila kahigpit na binantayan ng presinto kagabi, ganun din daw ang gagawin nila sa kaso para siguraduhin hindi na muling makakapanloko si Protasio. Trish Roque, News 5. Arestado ang umano'y lider ng kilabot na Bundol Kotse Gang matapos ilaglag ng mga naarestong kasamaan kahapon. Ito ang report ni Errol Kabatbat. Matapos magkahiwalay kahapon dahil sa isang aksidente, magkakasama na ulit ang 4 na miyembro umano ng kilabot na Bundol Gang. Ang reunion nila sa mismong himpilan ng National Capital Region Police Office sa Camp Bagong Diwa. Sa follow-up operations kahapon ng Regional Police Intelligence Operations Unit ng NCRPO, nasa kote ang leader umano ng grupo na si Alan Arestorenas at Robert Bunzon sa Tramo, Pasay City. Nahuli na si Arestorenas noong Setyembre pero nakapagpiyansa siya. But we should not stop dito. No? We need to account for the other members. And that is now the direction na kukunin natin. Nauna nang naaresto sina Philemon Borillo at Jeffrey Martinez matapos mabangga ang sinasakyan nilang karnap na Mitsubishi Puntero sa Parañaque kahapon. Sabi ni Bartolome, sina Borillo at Martinez mismo ang nagdaglag sa leader nila at kay Bunzon. Positibo namang kinilala sina Arestorenas at Bunzon ng may-ari ng Monterong gamit ng mga sospek kahapon. Sinasabi nga nung wife ko, hindi niya malilimutan yung leader yung si Esoy. Kasi siya yung nagdidikta at saka yun ang siya nananakot na mabuti. Nakipag-ugnayan na ang NCRPO sa Airport Police para mabigyan ng sapat na seguridad ang mga kababayan natin na galing o papunta roon. Errol Kabatbat, News 5. Wala naman balak ang 6 na bansang naglabas ng travel warning laban sa Pilipinas na bawiin ang inisyu nilang travel advisories. Ito ang report ni Marlene Alcaide. Isa-isa nang sumagot sa Department of Foreign Affairs ang mga bansang naglabas ng travel advisory laban sa Pilipinas. Sinulatan ng DFA ang Australia, United Kingdom, United States, Canada, New Zealand at France para humingi ng paliwanag kung bakit naglabas ng travel advisories noong nakaraang linggo. Katwiran ng UK, noon pang 1 taon, may travel advisory na sila. Idinagdag lang daw nila ang ilang lugar sa Pilipinas na dapat iwasan dahil posibleng umatake rito ang mga terorista. Halos ganito rin ang sagot ng Australia at New Zealand. Si US Ambassador Harry Thomas naman, nauna ng klinaro sa kanyang mga kababayan na ligtas dito sa Pilipinas. What we are looking forward to from this phenomenon is not only an expedited sharing of any intelligence information that the international community may have, but also a closer coordination between them and the Philippines, and in particular our security agencies. Ilan sa 6 na bansang sumulat sa DFA, inilakip pa sa kanilang liham ang mga impormasyon at intel report na natatanggap daw nila ukol sa banta ng terorismo sa bansa. Bukod sa sulu, pinag-iingat nila ang mga foreigner sa matataong lugar tulad ng malls, simbahan at airport sa Metro Manila. Pero giit ng DFA, walang dapat ikabahala ang publiko. Marlene Alcaide, News 5.